Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo at syempre pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga kaganapan sa mundo ng pag-ibon. At syempre updated po kayo kasi every week po tayo nag-upload ng video natin mga kaibon. Ngayong araw na to mga kaibon, ngayong week na to, yung pag-uusapan natin o yung topic natin is napakasimple lang mga kaibon. Kasi alam ko maraming mag-iibon ngayon dyan nag-iisip mag-upgrade ba kami o ano bang gagawin namin. Pero alam ko ang iba dyan nakakapag-isip-isip na mag-upgrade din. Kaya yung topic natin mga kaibon is yung mga dapat nating isa lang alang o nasabi sa atin bago tayo nag-upgrade ng ibon. Ito kung mag-upgrade ka ng Aqua, YF, kung anong ibon man yan mga kaibon, isipin muna natin yung mga bagay na to mga kaibon. Okay? Pero syempre, bago natin i-discuss yan mga kaibon, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa atin every week. Nagpapa-shoutout, nagnunood ng videos natin. Dahil po sa inyo, nagpapatuloy po si Ibon at Iba Pa. Kahit sobrang busy, kahit sobrang daming ginagawa sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, nag-upload pa rin po tayo ng videos para sa inyo mga kaibon. Kaya maraming salamat po mga kaibon. Okay, ngayon syempre mag-shoutout na tayo sa mga kaibon natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. God bless po sa inyong lahat at shoutout sa inyong lahat mga kaibon. Mag-umpisa tayo kay Kaibon Angelo Villena ng Cabanatuan. Ito, grabe, supporter talaga natin ito. God bless, shoutout sa iyo parate Kaibon. Kelly Cariaga ng Cabanatuan, Leo Lunaria, Cherry Lapu-Lapu, Lloyd Aldrex Lunaria at si Luis Lane Fernandez. Ito, mga supporter talaga natin ito. Salamat po. Carmelito Vizcara, ito din. Advance happy birthday po, sir. Enjoy lang po sa birthday nyo. Same thing with Christopher Cruz. Happy birthday din po. Wow, mga February celebrant natin. Advance happy birthday po sa inyo at happy birthday po sa inyo or belated man. At sana po mag-enjoy kayo sa karawan nyo. KJ Mini Avery ng Samar, Jairel Avery ng Valenzuela, Jobert Casal JTV ng Laguna. Mabuhay po kayo, pasuporta rin po. Yona Daniela Balmaceda ng Kalumpit, Bulacan. Sa mga taga Bulacan dyan, Kalumpit, mabuhay po kayo dyan. Nasa Giginto kami nung last week. Mabuhay po kayo mga taga Bulacan. Sunny Balmidina ng Los Baños, Laguna. Mga taga Laguna dyan, mabuhay din po kayo. AA_Avery, Angry Birds Avery, Rico Nilasca, Arnel Macalma ng Bataan, Mark Wilson Avendano, Narciso Bendejo, Kaibon Edelberto Lenon, Kaibon Jonathan Paredes, Bernardo Rigacho, kay Kaibon Frank Aguilar ng Binangon Rizal at kay Kaibon Renato Stanislao ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kaibon. God bless po sa inyong lahat. Okay mga kaibon, ngayon syempre umpisa na natin, pag-uusapan na natin yung episode natin ngayon o yung topic natin ngayong linggo mga kaibon. By the way mga kaibon, may buying na naman mga kaibon. Syempre nandyan na naman yung Lutino Opa, Crimino Opa, lahat ng mga Ino lang malakas. Kasi mabuying sila parati yung mga kaibon. Pero syempre nagbibreed tayo, hindi lang naman para sa buying, nagbibreed tayo para sa mga gusto nating ibon. Okay? Ngayon pag-uusapan na natin mga kaibon yung mga dapat isa lang alang o nasabi sa atin bago tayo mag-upgrade. Kahit anong ibon pa yan mga kaibon, kahit aqua pa yan, yellow face pa yan, dapat pag-isipan muna natin kasi hindi po basta-basta ang mag-upgrade ng ibon. Alam nyo po yan mga kaibon, may mga nakasalalay po dyan mga kaibon. Okay? Unang-una sa lahat mga kaibon, pag nag-upgrade ka ng ibon, ang isipin mo parate o ang gagawin mo is alamin mo yung ibon. Ibig sabihin,
i-check mo yung ibon kung ano ba siya, yung mode of inheritance niya, kung recessive ba siya, dominant ba siya, ilang ibon ba dapat bilhin mo para makapagpalabas ng mutation na yon. Katulad sa aqua, isa lang. Pag nag-upgrade ka ng yellow face, kailangan mo dalawa kasi both parents dapat may dugong yellow face para makapagpalabas ka ng yellow face. Yun yung mga simpleng bagay mga kaibon na isa alang-alang natin muna bago tayo mag-upgrade o bago tayo kumuha ng ibon. Alamin muna natin kung anong klaseng ibon sila. Okay mga kaibon, importante po yun. Napakasimpleng bagay lang pero importante po yun. Number 2 po o pangalawa, anong ibon ang kukunin nyo mga kaibon? Normal na ibon po ba o may karga? Di ba? Napaka-importante nito mga kaibon kasi tulad sa aqua mga kaibon, ano ba ang kukunin nyo? Normal na aqua lang ba? Aqua Opa B1 lang ba? Aqua Opa B2 lang ba? O Aqua Opa B1 split ino, split dilute, split dan, split pale, split pale faded, kahit anong split pa yan mga kaibon. Pag-isipan nyo muna kung ano ang kukunin yung ibon, normal ba o yung may karga na. Kasi once na nakapag-decide na kayo mga ibon kung ano ipaproject nyo, syempre madali lang sa inyo at gusto nyo talaga yung ipaproject nyo kasi pinag-isipan nyo mga kaibon. Kasi minsan tulad natin, pagka na-excite tayo o excited tayo, bibili tayo ng ibon, pag nakita natin gusto na natin, bilhin natin agad, pero medyo daan-daan lang mga kaibon, isip-isip muna. Okay, susunod na dapat natin iisipin o isaalang-alang is yung ang advantage ng may karga at disadvantage ng may karga na ibon na pag kinuha natin. Ito yung kasunod ng anong ibon ang kukunin natin, may karga ba o wala. Didiscuss natin yung advantage at disadvantage ng ibon. Una-una mga kaibon, kung may karga na yung ibon, ito yung disadvantage niya eh. For example, split na siya sa ino, o split na siya sa dan, o split na siya sa pale faded, at gusto mo pala ibang mutation ay karga doon. Gusto mo pala kargahan lang siya ng pale, o kargahan lang siya ng kung anumang mutation ang gusto mo. Wala na po kayong choice mga kaibon. Kasi may karga na po yung ibon na nakuha nyo. Diba? Kasi napaka-importante nito mga kaibon. Pagka kumuha kasi kayo ng ibon, dapat buo na nasa isip nyo na kung ano talaga yung project nyo. Yun yung disadvantage pag kumuha ka ng may kargang ibon. Kasi kung lalo na kung hindi mo pa alam kung ano yung ikakarga mo sa ibon, hindi mo pala gusto yung karga niya, yun ang nabili mo, wala ka ng choice mga kaibon. Okay? Ang advantage naman sa may kargang ibon na binili nyo, katulad ng aqua o yellow face man ang binili nyo, is shortcut na po kayo mga kaibon. Ibig sabihin, hindi na po kayo maghihintay ng isang taon pa. Kasi pag nag-breed ka pa ng ibon na walang karga, tulad ng example, ino, kasi ino naman yung malakas ngayon. Kung nag-breed ka ng ino, na split na sa ino mga kaibon, ibig sabihin nun, pag pinarisan mo siya ng ino din, tapos na, finish project na, tapos na yung project mo, finish project na. Yun ang advantage niya. Kasi kung walang karga yung binili mo, syempre i-breed mo pa yan mga kaibon. Pag nag-breed ka, hindi naman visual ang ilalabas yan, split pa yan pag walang karga yung binili mo. After that, hihintayin mo pa mag-mature, tapos doon ka pala makapagpabuga ng gusto mong project. Yun lang yung disadvantage, or yun lang po yung advantage ng ibon na may karga na. Kasi shortcut ka na talaga mga kaibon eh. Kaya kung bibili ka at sobrang sigurado ka na sa project mo, I suggest may karga na kunin. Kasi sobrang ka na po, shortcut ka na po. May onting mataas lang sa price pero save ka naman sa time. Shortcut ka na talaga mga kaibon. Yun yung advantage nito. Okay? Susunod is tanungin mo yung sarili mo mga kaibon. Tanungin natin yung sarili natin parati, pang-apat. Kung kaya ba natin alagaan o kaya ba natin i-breed yung ibon na kukunin natin mga kaibon. Kasi mga kaibon, ang pag-ibon hindi lang naman po pagka kinuha mo yung ibon, isasalang mo lang dyan, tapos papatukain mo lang, yun na yun. Hindi po ganun mga kaibon. Minsan gumagana yan, yung style na yan. Pero karamihan po hindi gumagana yung style na yan. Kasi kailangan po ng human intervention pa rin mga kaibon. Ibig sabihin, kailangan pa rin nating makialam sa breeding nila o sa
buhay nila mga kaibon. Kasi para yung breeding nila maganda, ang resulta maganda yung kalalabasan mga kaibon. Kailangan pa rin natin magbigay ng vitamins, kailangan pa rin natin magpakain sa tamang oras. Bakit ko nasabi tamang oras? Kasi yung ibon, pag na alam nila na parati sila pinapakain sa ganong oras, kasi ako noong unang panahon, nung bago-bago pa ako mga kaibon, kahit anong oras lang ako nagpapakain ng ibon, hindi pala maganda yon mga kaibon. Honestly, hindi maganda yon kasi ang mga ibon natin matatalino to mga kaibon. Sobrang matatalino to. Pag nagpakain po kayo ng ibon nyo, like for example 7 to 8 AM parate, yun magiging actually maganda yung breeding nyo mga kaibon, kasi mararamdaman ng mga ibon na sufficient yung pagkain nila, na inaalagaan sila, magbe-breed talaga sila mga kaibon. Basta sure yan at sure cock lang at walang bulabog, magbe-breed ang ibon natin. Kasi alam nila na alaga sila eh. Alam nila na yung pagkain na binibigay sila sa kanila sufficient para mag-breed sila sa mga inakain nila. Kasi pag hindi nila naramdaman yun mga kaibon, hindi magbe-breed yung ibon natin. Lalo na pag parating nabubulabog yung ibon natin, may mga daga dyan, ahas dyan, aso dyan, kung anong hayop pa kasama nila parate o binubulabog sila parate, wala. Di talaga magbe-breed yung ibon natin. Magbe-breed man sila, papatayin nila, ibabaon nila. Hindi maganda yung breeding mga kaibon. Kaya kailangan din talaga ng tulong ng ibon natin. Kaya kung mag-upgrade kayo, ask nyo muna sarili nyo, kaya ko ba mag-alaga? Kaya ko ba buhayin itong mga ibon na to? Kaya ko ba silang pakainin sa tamang oras? Kaya ko ba silang bigyan ng vitamins? Di ba? Para pakita mo yung produkto ng pagising mo sa umaga, pagpapakain mo sa kanila, pag nagbuga na sila, ang sarap ng pakiramdam mga kaibon. Tayo nagpapasalamat tayo kasi napakaganda yung breeding natin this year. May mga bagong na-discovery tayo na mga ginagawa. Kaya napakaganda ng breeding natin this year mga kaibon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil doon. Okay? At yung panglima mga kaibon, ito yung grabe, ito yung pinaka isipin nyo muna bago kayo mag-upgrade o bago kayo kumuha ng ibon. Napakahalaga nito mga kaibon. Sobrang halaga nito. At yung panglima is papaalam nyo ba kay misis nyo? Hindi, joke lang mga kaibon. Hindi po yun mga kaibon. Pero syempre, kung nasa inyo na po yun mga kaibon, kung papaalam nyo kay misis nyo o hindi. Kasi minsan, maraming mag-ibon na alam na natin mga kaibon. Ayoko nang sabihin, pero minsan si misis natin, hindi nila alam. Kasi pag nalaman, patay tayo mga kaibon. Okay, kung panglima mga kaibon, kung yung apat sa taas check na, yung ay nalam na natin yung klase ng ibon, anong ibon kukunin natin, normal po ba o may karga, ang advantage ng kinuha nating ibon na may karga na sa walang karga, at kung kaya ba natin mag-breed, kaya ba natin alagaan ng ibon natin, kaya ba natin bigyan ng time natin mga kaibon. Kung ang apat na yun mga kaibon, check na yun mga kaibon, okay yun sa inyo mga kaibon. Yung panglima, check din natin yung budget natin mga kaibon, kasi ito yung importante sa lahat mga kaibon. Kaya mo na yung apat na yun, pero yung budget hindi pasok, yun lang mga kaibon. Ang masasuggest ko lang dito, kasi tayo di naman tayo pag gustong bibilin ibon, bili ka agad. Hindi naman ganun mga kaibon. Pinag-iipunan po natin yan mga kaibon. Pinaghihirapan po natin yan mga kaibon. Kung anong ibon meron tayo ngayon sa ibunan natin, pinag-ipunan natin yan mga kaibon. Pinaghirapan natin yan. Kaya importante talaga yung budget mga kaibon. Budget. Kasi pag wala to, syempre hindi ka maka-upgrade. At syempre yung budget, minsan alam ko marami dyan na hindi kayo naghawak ng budget nyo. Si Mrs. naghawak na nyo ng budget nyo, kaya yun lang mga kaibon. Pero kidding aside, ito po yung mga diskarte natin o dapat natin isalang-alang bago tayo bumili ng ibon mga kaibon. Okay? Pag may mga ibang diskarte pa kayo dyan mga kaibon o gusto i-suggest, i-comment nyo lang mga kaibon down below. Titingnan natin yan, babasahin natin yan mga kaibon, at i-share din natin sa iba. Kasi di ba, sharing is caring mga kaibon. Share nyo yung mga diskarte nyo para
lahat tayo magtagumpay sa pagbibreed ng ibon. Okay? Sana po mga kaibon, nag-enjoy kayo sa munting topic natin ngayong araw na to mga kaibon. God bless po sa pamilya nyo. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay. Ibon at iba pa po. God bless po mga kaibon. Bye.